Magandang araw mga kamillennials. If nagpaplano po kayong gumawa ng hydroponic system pero hindi niyo po alam kung paano or saan magsimula, this video is for you. First of all, ano nga ba yung hydroponics? Ang hydroponics ay hinango sa salitang Griego na hydro na ang ibig sabihin ay tubig at yung ponic na ang ibig sabihin ay work or labor or trabaho. So pag sinama mo, magiging siyang work with water or pagtatrabaho gamit ang tubig. Pero ang tanong ngayon is, paano nga ba gumagana ang isang hydroponic system? Ang hydroponic system ay isang klase ng pagtatanim kung saan hindi tayo gumagamit ng lupa. At instead na lupa, gumagamit tayo ng tinatawag nilang growing medium. Ano nga ba yung mga growing medium? Ang growing medium ay parang alternative materials na ginagamit mo pampalit sa lupa. Ilan sa mga example ng mga growing medium ay yung mga coco peat, rock wool, perlite, hydroton or clay pebbles at marami pang ibang klase dyan. So nakadepende sa iyo kung ano ang gagamitin mo ang growing medium. Depende sa budget mo, depende sa available sa area ninyo, at depende rin kung anong klase ng system ang gagamitin mo. Kasi kailangan mong i-adjust yon growing medium mo according sa tinaplano mong hydroponic system. Ngayon, maraming hydroponic system na pwede mong gamitin. Nakadepende rin ito sa iyong budget o sa plano mo or sa area niyo. So ano-ano nga ba yung iba't ibang klase ng hydroponic system? Simula sa pinaka-basic hanggang sa pinaka-advanced, pinakauna sa ating listahan ay ang wick system. Hindi po si John Wick, wick system. Ito ay gumagamit ng sinulid or tila na nakakonekta sa tubig. At sa tubig naman ito ay nakalagay yung ating fertilizer. Ito ay ang pinaka-basic sa lahat ng mga hydroponic system. Ito rin ang pinakamadaling i-set up sa lahat. Dahil pwede mo itong gawin kahit sa mga small boxes or small water containers. Ang wick system rin ay hindi masyadong magastos at napakadali din itong i-maintain. Pangalawa sa ating listahan ay ang Kratky method. Ang Kratky method ay para din siyang wick system except hindi siya gumagamit ng sinulid or hindi siya gumagamit ng tali. Instead, yung bottom mismo, yung naka-dip dun sa tubig. Hindi na yung sinulid. And pwede mo rin gawin ito sa either sa small boxes or sa small containers. At tulad din ng wick system, madali rin i-set up yung Kratky method. Kunti lang yung maintenance at hindi siya masyadong magastos. At sa pangatlo natin is yung deep water culture. Ano nga ba yung deep water culture? Para din siyang Kratky method. Pero mas advanced ng konti. Sa deep water culture kasi kailangan mong gumamit ng air stone para ma-oxygenize yung mga ugat na nakasimmer doon sa tubig. Okay, ano nga ba nangyayari pag hindi nakahigop ng hangin yung ugat ng mga tanim? Simple lang. Try mo hindi huminga at nalalaman mo, pre. Sakit sa ngipon. Sa pang-apat sa ating listahan is yung NFT system or tinatawag na nutrient film system. Yung ibang mga growers, ang tawag nila dito is continuous flow system. Ito yung sistema na currently ginagamit ko compared sa Kratky or sa wick system. Ito ay medyo may kamahalan kasi kailangan mo nang gumamit ng pipe tubings, separate reservoir kung saan nilalagay yung tubig at saka yung liquid fertilizer. Kailangan mong gumamit ng submersible pump, kailangan mong gumamit ng timer. Siyempre, kailangan mo rin yung air stone para pang-oxygenize ng tubig. Higit sa lahat, kailangan mo yung CFAG dito. Depende kung gaano kalaki yung pinaplano mong gawin. At ang panglima naman sa ating sistema is yung ebb and flow or flood and drain. Tulad ng name niya, ang ginagawa sa sistema na ito is parang pinupuno yung water container kung saan nakalagay yung tanim. Tapos kapag napuno na siya, nagsa-stop yung timer at dahan-dahan na nagde-drain naman yung tubig. So basically ginagawa niya kapag bumaba na yung tubig ay binibigyan ng time yung ugat na makahigop ng hangin at after a few minutes or a few hours, depende sa system mo, ay pinupuno siya ulit ng tubig. Ang importante dito hindi siya talaga nagda-dry at nag-alternate yung tubig at saka yung hangin. At ang pang-anim naman sa ating system is yung tinatawag nating drip system or drip irrigation system. So ang ginagawa po dito ay gumagamit sila ng timer, gumagamit din sila ng water pump, mga mahabang tube kung saan nakakonekta ito sa base ng ating mga tanim at doon dahan-dahan nagdi-drip yung tubig. At syempre yung tubig na yun ay meron na ring nutrients. Madalas ginagamitan talaga ito ng automatic timer para makontrol yung pagdaloy ng tubig at hindi masayan. And if mahilig ka naman sa isda, especially sa pag-aalaga ng tilapia or kahit anong isda, ornamental fish, meron tayong tinatawag na aquaponics. So ang aquaponics isa rin klase ng hydroponic system. Mas advanced nga lang ito kasi instead na gumagamit tayo ng liquid fertilizer, yung mga synthetic fertilizer, ang gagamitin natin is yung pupuk ng ating isda. Warning nga lang sa nagbabalak na gumawa ng aquaponics kasi kailangan mo talaga nitong pag-aralan ng mabuti. pH level, yung TDS, maraming kailangan mong i-check, especially yung mga sensitive na klase ng mga tanim. Kasi kapag hindi mo na-get tamang parameters ng aquaponics, ay you either lose the fish or you may lose the plant.
So please study this well. And lastly, if mayaman ka naman talaga, money is not an issue to me. Well, good news. Meron po tayong tinatawag na aeroponic system. Ang aeroponic system po ay gumagamit ng aeroponic tower. Saan meron itong mga butas na pwede pag-insertan ng ating mga tanim. Sa loob naman ito ay meron tayong mga misting components or mga misting materials na naglalabas ng mga mist or mga tubig. Doon dinidiligan yung mga ugat. Ang maganda dito sa aeroponic is, aside sa maganda siyang tingnan kasi nakatayo siya, malinis rin yung resulta. Wala masyadong mga disruption sa ugat, is matipid din sa tubig yung aeroponics. Ngayon, ang tanong is, bakit ko kailangan mag-hydroponic system? Kung meron namang traditional farming, bakit kailangan ko pang gumastos niya? Nako, ang dami pong advantage ng hydroponic system. Unang-una po, yung hydroponic system, kayang pabilisin yung pagtubo ng ating mga halaman up to 30%. Kasi sa hydroponic system po, mas kontrolado ang environment na mas nafo-focus din po kasi direkta yung approach natin ng nutrients sa mga ugat. Hindi na kailangan dumaan ng lupa at wala na rin nasasayang kasi nagsisirculate lang or closed loop lang yung system. So, kapag mabilis naman yung pagtubo ng tanim is mabilis din yung harvest natin. And if mabilis yung harvest natin, catching. Pangalawang reason po bakit maganda yung hydroponics is matipid sa tubig. Dahil sa closed loop system ng hydroponics, anong ibig sabihin nito? Yung tubig po ay nagre-recycle lang sa loob ng sistema. Hindi po siya natatapon palayo. Pag hindi siya naigop, mabalik lang siya hanggang maubos po yung laman ng ating reservoir or reservoir. Kaya mas nakakatipid siya kumpara sa yung dilig-dilig na maraming tubig na nasasayang. Pangatlo po, matipid po siya sa space. Kasi yung hydroponic system kasi, pwede mo siyang i-design depende sa yung lugar. If maliit lang yung lugar nyo, pwede mo siyang putulin, pwede mo siyang i-design na saktong-sakto lang sa space niyo. Pwede mo siya gawing vertical system para marami yung pwede mong itanim sa kahit maliit lang na lugar. Pwede mo itong i-design para ma-maximize talaga yung maliit na space depende sa plano mo. Ito ay isa sa advantage ng hydroponics na hindi mo kayang gawin sa mga traditional farming. Pero syempre, kailangan mo rin pag-aralan yung proper spacing in between sa mga tanim. Huwag mo nang idikit-dikit silang lahat. Hindi na magkakahinga ang mga yan. Kung meron pa kayong mga katanungan regarding sa mga hydroponic system, mag-research kayo, huwag kayong lumapit sa akin. Diyan po nagtatapos yung ating vlog ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode. Bye!